Yuan, pina-finalize ko lang itong mga kailangan natin bilhin sa market tapos sasamahan mo ako. And you're going to... What? Pamamalengkehin mo ako? No way. You know, I've never been there before. And I have no plans on going. Okay? Alam ko. But wala kang choice. Princess Yuan, dahil akong inassign ni Lola para sa inyo ni Joanna. And what will I learn dyan sa palengke? Marami. You'll learn how to choose the best and the freshest ingredients na kailangan natin. And pati na rin yung pag-establish sa mga future suppliers natin. No! Just leave me out of it, okay? Sasamahan mo. Pag kinulit mo pa ako, sige ka. Halika. Bastos! Ano? Gagawin niya akong alalay. Ina girl's crazy. So tuloy pala bukas yung food tasting ni Lola. That's why Ina's buying the ingredients na. Well, she can go by herself. Kasi hindi ko siya sasamahan. You should go with her. What? Ano naman ang trip mo, Joanna? Kung gusto mo, ikaw na lang si Mama. You have to. I have a plan. Okay to ah. Dapat, kapag namimili ng karne, i-make sure mo na firm yun kapag hinahawakan. At dapat wala ring amoy. Doon mo malalaman na good quality talaga yung karne yung hinahanap. Ganon din sa isda, kapag may amoy, ibig sabihin nila fresh. Lagi na pa tayo ikot ng ikot, Ina. Tagal mo naman pumili. Nasusuka na ako eh. Ganyan din ako dati. Hindi rin naman ako sanay sa palengke noon. Pero, nung nag-start ako ng Paris business ko, siyempre, kailangan ko matutunan na natin yun. But how do you do it? Paano mo kinakaya? It's so disgusting in here. Kapag kasi nakaset yung goal mo to succeed, lahat ng yan kaya mo i-overcome. Yung init, yung baho, yung hirap, at yung bigat, bale wala na lahat ng yun. Dahil kapag tiniis mo yun, ma-overcome mo lahat ng struggles. At magkakaroon ka ng sense of fulfillment. Makikita mo, yung mga opportunities, walang hanggan yan. Kaya tsaga-tsaga lang talaga sa umpisa. And, nothing good comes easy, no? Alam ko naman lahat ng paghihirap ko magiging worth it yun. Dahil para to sa kapatid ko. At para rin sa parents ko na nag-inspire sa akin sa dream ko na to. Siyempre, sa nag-iisang tao na nagbigay sa akin ng tiwala at nag-risk para mabigyan ako ng panibagong pag-asa sa buhay. Yun ang si Lola. Kaya hindi ko siya bibigyan. Isang kilo po nito.